Noong 2015, dalawang lalaki ang nagmaneho ng Volkswagen sa buong continental United States, gamit lang ang mahigit 100 gallons ng fuel. Ang kanilang 81 mile per gallon performance ay halos doble ng estimated fuel rating ng kotse, at, well, nag-set ng record para sa pinakamababang fuel consumption ride ng isang diesel car. Ang dalawang ito ay tinatawag ang sarili nilang hypermilers, at sila ay alam mo na, eksperto sa mga techniques na nagmamaximize ng fuel efficiency ng kotse, tulad ng pulse and glide. Sa pulse, dahan-dahang nag-a-accelerate ang mga drivers, hanggang sa medyo mas mabilis sila sa intended speed nila. Pagkatapos, dahan-dahan nilang i-release ang throttle at mag-glide, hanggang sa medyo mas mababa sila, at ulitin. Para maintindihan kung bakit nakakatipid ng fuel ang strategy na ito, kailangan muna nating i-unpack ang ilang bagay. So, ano nga ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng hood ng kotse? Sa loob ng bawat isa sa mga cylinders na ito ay may piston na gumagalaw pataas at pababa, nagpapaikot ng isang bar na kilala bilang crankshaft. So, sa loob ng bawat isa sa mga cylinders na ito, may piston na gumagalaw pataas at pababa nagpapaikot ng isang bar na tinatawag na crankshaft. Ito ay basically nagko-convert ng straight motion sa spinning motion na, alam mo na, makakapagpaandar ng mga gulong. Pero, baka nagtataka ka, ano nga ba talaga ang nagpapaandar sa mga piston movements na ito? Well, ang nagbibigay ng pangalan sa mga engines na ito ay actually ang combustion process. Habang bumababa ang piston, ang hangin at fuel ay ini-spray sa chamber ng cylinder. Tapos, kapag umakyat ang piston, ang mixture ng hangin at fuel na ito ay nako-compress lalo na sa gasoline engines. Susunod, may ipapasok na spark na nagpapaapoy sa gas sa diesel engines. Para sa diesels, ang compression lang mismo ay sapat na para makagawa ng mini-explosion. Ang point ay, mas maraming fuel sa chamber, mas malakas ang combustion, kaya mas mabilis umikot ang crankshaft. O, mas maraming fuel sa chamber, mas malakas ang combustion, kaya mas mabilis umikot ang crankshaft. Habang nagmamaneho sa highway, ang mga ICE cars ay nagpapaapoy ng libu-libong pagsabog kada minuto. Ang mga pagsabog na ito ay lumiliha din ng CO2, at ang mga ICE engines ay nagpo-produce ng 15% ng total global carbon emissions. Ang mga pagsabog na ito ay lumiliha din ng CO2, at ang mga ICE engines ay nagpo-produce ng 15% ng total global carbon emissions. Ang pulse at glide ay makapagpataas ng efficiency sa dalawang dahilan. Una, kapag nag-accelerate sa mas mataas na bilis habang nag-pulse, ang engine ay nagwo-work sa mas mataas na efficiency kumpara sa pagbiyahe sa constant na mas mababang bilis. At pangalawa, ang modern car engines ay pinapatay ang fuel injection o nag-i-idle kapag nag-decelerate. Ibig sabihin, habang nag-glide ang kotse, ang mga gulong ay pinaandar ng inertial energy sa halip na combustion na nakakatipid ng fuel. Pero kahit sa kanilang peak performance, hindi makakakumpetensya ang mga ICE hypermilers sa tunay na champion ng fuel efficiency rides. Ang electric vehicle. So maraming electric vehicles, o EVs, ay tumatakbo sa induction motors na may dalawang pangunahing bahagi, isang stator at isang rotor. Ang stator ay basically isang serye ng mga singsing na may copper wires na nakabalot dito, at sa pamamagitan ng pag-conduct ng kuryente sa variable rates sa mga wires na ito, lumilikha ito ng rotating magnetic field. Ang field na ito ay nag-i-induce ng electrical current sa rotor, na nagiging sanhi ng pag-ikot nito at nagpapaandar sa galaw ng mga gulong para sa EVs. Ang pagpindot sa accelerator ay nagbabago ng frequency ng current na dumadaloy sa mga wires ng stator. Sa turn, pinapataas nito ang rate kung saan umiikot ang rotor. Sa paggamit ng battery power sa halip na gasolina, mga 65 hanggang 69% ng energy na kinokonsumo ng EVs ay direktang napupunta sa paggalaw ng mga gulong. At dahil hindi gumagawa ng pagsabog ang EVs, mas kaunting parts ang kailangan sa ilalim ng hood. Habang ang isang typical internal combustion engine vehicle
ay may mahigit 2,000 moving parts para tumulong sa pag-contain, pag-cool, at pag-maintain ng combustion. Ang isang typical EV ay may mga 20 lang. Ang EVs ay ganap na nagbabago sa hypermiling game, habang nagko-compete ang mga drivers na bumiyahe ng pinakamalayo sa pinakakaunting kilowatt hours. At ang mga records ay malamang na mas magiging impressive habang ang disenyo ng EV motors ay nagpapahintulot sa pagpapakilala ng mga innovative energy-saving devices. Halimbawa, karamihan sa EVs ay gumagamit ng regenerative braking, kung saan ang energy na karaniwang nawawala sa friction ay nako-conserve. Habang bumabagal ang kotse, ang electric motor ay nag-ooperate ng paatras, kinukuha ang kinetic energy ng sasakyan para i-recharge ang baterya. Ang ilang kumpanya ay nilalagyan pa nga ng rooftop solar panels ang EVs, na lalo pang nagpapataas ng kanilang range dahil hindi sila nagsusunog ng fuel. Ang EVs ay may zero tailpipe emissions. Hindi ibig sabihin na palagi silang carbon neutral. Ang EVs ay nangangailangan ng regular na pagcha-charge ng kanilang mga baterya. Ibig sabihin ang kanilang emission profile ay kasing linis lang ng electric utility na pinagsasaksakan nila.